Guys, real talk tayo tungkol sa forex trading. So, paalala po sa mga new traders para po alam niyo yung pinapasok niyo. Number one na kadalasan kong ma-receive na tanong is, legit po ba iyan? Okay, yes po, yung trading na ginagawa namin is legit. Kasi, nagtitrade lang naman po talaga kami sa broker and then, yun, we're earning using our automated trading strategy. Ngayon, yung broker na tinatradean namin is sarili naming choice yun kung ba't siya yung pinili namin. Kasi nga, maganda yung platform, regulated naman siya doon sa ibang mga bansa. Ngayon, ang tanong, regulated ba at legal ba ang forex trading dito sa Pilipinas? Walang forex broker ang inaalaw na magkaroon ng license dito sa Philippines. That's the fact. But guys, hindi tayo pinagbabawalan na mag-trade. Pero pinaaalalahanan po tayo na very risky at hindi po tayo ini-encourage na mag-trade sa mga unregulated companies. Kasi sa forex po, marami po talagang scammers. Okay? Ginagamit po kasi ito na pang-scam ng iba't ibang mga tao. Kung mapapansin nyo sa aming page, marami po doon na mga nagko-comment na mga iba't ibang lahi. Kung makikita nyo sa reviews namin, nakakainis nga lang kasi hindi ko sila mabura. Dahil kapag reviews kasi sila nag-post, hindi mo mabubura ang ang comment doon. Kaya, ayan. Kaya yung SEC is hindi po talaga nila inaalaw ang magkaroon ng forex broker. Ngayon, tayo po, Filipinos, pwede pa rin po tayo mag-trade sa forex using brokers na regulated abroad. So, ano ba yung mga brokers na legit? Yan, let's do our own research. Titignan natin dapat kung alin ba dito yung matagal na sa market, ano ba talaga yung may magandang review. So, ako, marami akong broker na na nagamit. And may mga kanya-kanya silang pros and cons. Yung iba, mas mababa yung spread. Yung isa, mas maganda yung deposit bonus. Yung isa, merong no deposit bonus. Yun yung pwede ka mag-trade ng $30. Tapos, pwede ka na makapag-trade at mawi-withdraw mo yung profit. Meron naman, nagbibigay ng social trading platform na, ayun, ikaw na yung mamimili kung sinong social trader ang gusto mo i-copy. So, yung iba naman, matataas yung affiliate commission. Yung iba, basta, maraming mga strength and weaknesses sa mga iba't ibang forex brokers. Pero, ang mahalaga guys, let's do our own research. Kasi, pera natin ito. So, ngayon, nasabi ko sa inyo na hindi po regulated ang mga forex brokers dito sa Philippines. Kaya, dapat, ang i-invest mo or ang i-trade mo is yung capital na afford mong mawala. Why? Kasi po, pag po tayo tinakbuhan ng mga broker na ito na napili natin, wala po tayong mapanghahawakan. Kailangan mo lang magpunta doon sa bansa kung saan regulated siguro ito para mag-file ng iyong complaint. Kasi po dito sa Philippines, wala pong batas na magpoprotekta sa atin sa forex. So, hindi nila tayo matutulungan mabawi ang ating capital kung sakaling takbuhan tayo ng broker na yan. Pero guys, yan sabi ko sa inyo, sa forex trading, legit naman po ito. Lalo na kung ikaw yung magpa-place ng buy and order. And you have to have a solid risk management plan. Ako po, nag-take ako ng risk at pinasok ko yung forex trading. I'm trying to educate yung mga ilan sa inyo na interested din matuto. Pero dapat guys, you should know the risk. Kasi kagaya ko po, nagtitik lang ako ng risk dito sa forex. Kung yung broker na ginagamit ko ngayon is, what if nga takbuhan ako, di ba? What if hindi ko ma-withdraw yung aking capital? Anong aking habol? Wala. Kasi di man ako makakalipad doon sa bansa kung saan yung main office nila, di ba? But, I took the risk and ngayon wala na po akong naka-risk na capital doon sa broker ko. Which is legit, diba? Nagkaroon ako ng risk management plan. Nag-trade ako ng maliit, napadoble ko to, na-withdraw ko yung
aking capital. Tapos, ginagrow ko lang siya. Nagtitrade lang ako, nagtitrade. I'm using my automated trading strategy. Nagka-copy trade ako sa ibang social trader. I'm doing affiliate marketing. So, yun. I'm earning passive income sa mundo ng Forex. Dahil may risk management tayo, hindi po ako natatakot kung sakaling matalong ako o takbuhan ako ng broker. Kasi, I invested the money that I can afford to lose. Kaya guys, sa inyo, kung mayroon pong gustong pumasok sa Forex, please, yung number 1 rule na yan, huwag niyo yan iti-take for granted. Kasi, yun nga, hindi po tayo regulated ng SEC, yung Forex trading broker. But, uulitin ko guys, pwede tayong mag-trade sa Forex at our own risk. Okay? Kasi hindi tayo protected ng batas. Ayun lang. Pero we can still trade using broker sa ibang bansa. Ayun lang. Bye!